kapag binasa po natin yung Public Utility Vehicle Modernization Program, walang kaduda-duda, napakaganda po. Pero, kung titingnan po natin sa implementation, kung hindi talaga ito ma-address properly, wala ding kaduda-duda, nahirapan tayong magpaliwanag sa ating mga kababayan na walang corruption dito. And, Mr. Chair, kapag napag-uusapan ng milyon-milyong peso, especially na may agam-agam mga ating mga kababayan sa LTFRB na merong anomalya. Pero syempre, hanggat hindi pa ito napuprove o napapatunayan, ay alegasyon lamang yan, Mr. Chair. And dito po sa ating pinag-uusapan, PUBMP, may dalawang mahalagang elements po dito. Yung locally manufactured vehicles and imported vehicles. And masyadong malaki po ang discrepancy when it comes sa cost dito. So, Chair, maitanong ko lamang po kung maaari sa chairman ng LTFRB, magkano po ba ang government subsidy per unit dito sa vehicles natin pinag-usapan, Mr. Chair? Mr. Chair, for the equity subsidy coming from the GFIs is 280 per unit. Equity subsidy, How much, Mr. Chair? 280, sir. 1,000 per unit. Mr. Chair, may binabanggit po na equity or subsidy ng 5%. Pwede po bang malaman from the LTFRB representative, saan po ninyo na binase yung 280,000 pesos? Kasi po, Mr. Chair, kung ang pagbabasihan po natin ay 1.6 million pesos, ang 5% lamang po nito is around 80,000 pesos. So, comparing 280,000 sa 80,000 pesos, masyadong malaki. Mr. Chair, again, saan po kinuha ng LTFRB ang binabanggit na subsidy na 280,000 pesos? Mr. Chair. Your Honor, I may be allowed. Yeah, yung nung nagsimula po yung PUBMP, yung presyo po ng ating vehicles was a little more than 1 million po. So nung nilagay po nun yung 5%, it was like mga 80,000 po. Okay, Mr. Chair. Pasensya po. Kasi limited po ang time namin. Hindi kami pwedeng makipag-discussion sa inyo. Ang tinatanong po natin, Mr. Chair, saan po ibinase ng LTFRB ang sinasabi ninyong subsidy na 280,000 pesos? Kasi po, yung subsidy na nadidinig natin na 80%, that is based on 1.6 million pesos. So, masyadong malayo. Ang tanong, Mr. Chair, saan po ninyo ibinase yun? Basically, nung inuto sa amin ni Secretary Bautista to improve the guidelines po. So nagkaroon po kami ng mga meetings and we decided to go further than 5% po para nga po mas makatulong tayo dun sa ating mga mag-avail ng modern vehicles eventually. Yun po yung naging basehan namin. Okay, Mr. Chair, good answer. Pero ilang percent po itong 280,000 pesos? Hindi magpasa po yun sa 5% po. If you will base it on the mga 2.5, 2.8 po na vehicle, it is around mga nasa almost 10% na po yan. Almost 10%. Mr. Chair, sino po bang nagde-decide kung ilang percent ang subsidy? Is it DOTR or anong agency po? Or LTFRB? Kasi, base po doon sa nabasa ko sa article, 5% only. Then, ginawa po ninyong 10%, Mr. Chair, which is 2.8 million. Anyway, hindi ko na po patatagalin ang questions ko doon, Mr. Chair. So, very clear, Mr. Chair, yung pong binabanggit ninyo na 10% subsidy is based on 2.8 million pesos cost per unit of vehicle. Tama po ba ako, Mr. Chair, na itong pinag-uusapan natin, imported vehicles or locally manufactured vehicles? Mr. Chair, wala ho kaming pinagbabasihan ko to imported or local. The price is, that is a fixed subsidy po doon sa sasakyan. And yung pagbili po ng sasakyan,
ay nasa kooperatiba ho yun. Hindi ho saklaw ng LTFRB or ng DOTR kung ano po yung bibili nilang sasakyan. At base ho sa datos ho namin, I think more than 60% ng mga nabili pong sasakyan ay locally manufactured vehicles po. So, Mr. Chair, kung sinasabi po na hindi yung basihan, Mr. Chair, magkano po yung locally manufactured vehicles? Ang nasa market range po niyan is tumatakbo from 1.6 to 2.4 nung ang amin pong pagkakaalam. Pero itong mga huling araw po, naglabas po yung dalawang malalaking manufacturer sa atin, Francisco Motors and Saraw, that they can build one for as low as 980,000, which we welcome naman po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nabanggit po ni LTFRB Chairman, may offer po yung local manufacturers ng around 900,000. Mr. Chair, masyado po tayo nakapokus dito sa amount na to. Kasi, siyempre, mas malaki ang babalikatin ng taong bayan. Why? Taong bayan. Wala namang pambayad yung mga drivers. Saan nila kukunin yung pambayad? Sa mga commuters. So, taong bayan, Mr. Chair, ang babalikat nito. Mr. Chair, if I might be allowed, ang tanong po sa LTFRB, ilan na po ang kooperatiba ang active dito sa PUBMP all over the country? Ilan po yung active cooperatives? Your Honor, ako na lang po sasagot sa OTC. Registered po sa aming opisina, we have 1,700 plus po na nag-register po ng kooperatiba since the start po. Okay. Mr. Chair, may usapan po tayong 2.8 million pesos. And may nabasa po akong article, Mr. Chair, na base po sa computation ng Land Bank, kapag may utang ka na 1.6 million or 6% interest per annum for 7 years, approximately 25,000 pesos per month ang babayaran sa unit pa lamang. Pero kung ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit with 6% interest for 7 years, based on the Land Bank computation, ang monthly na dapat na ma-raise ng kooperatiba per unit is more than 40,000 pesos or 1,800 or more. Hindi pa po kasama dyan yung fuel, facilities, cooperative management, maintenance, and other mandatory expenses. So, pag kinumpute po natin yan, Mr. Chair, meron pong target per unit na more or less 4,000 to 5,000 pesos per day. Wala pa po diyan yung dapat kikitain ng driver. At sinasabi po na dahil sa pagsisikap at talagang halos nagtitis ng gutom ang ating mga kababayan, more or less 1,500 to 2,000 pesos per day ang dapat nilang kitain. So approximately, Mr. Chair, a total of 7,000 pesos per day. Ang tanong po sa LTFRB, napag-aralan po ba ni Aten na kapag in-implement itong Public Utility Vehicle Modernization Program, magkano po dapat ang pamasahe ng mga commuters para ma-meet yung at least 7,000 pesos per day, more or less? May idea po ba tayo magkano dapat ang pamasahe ng bawat commuter, Mr. Chair? No, you still have 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Gusto naman po natin malaman bilang lead agency para po dito sa realization itong PUBMP, ang LTFRB. Siguro naman dapat po pinag-aralan ninyo kung implement natin to, itulak natin yung 2.8 million pesos per unit sa ating mga kababayan to cooperatives. Magkano dapat ang pasahe ng bawat commuter para matarget natin yung more or less 6,000 or 7,000 per day para makabayad sa utang at kumita naman ang ating mga kababayan. LTFRB, Mr. Chair, any idea how much?
May we request board member Risa Paches to assist us in coming up with the answer? May we recognize her presence, Mr. Chair? Good morning, honorable members of Congress. To respond to the question, sir, based on the calculation on the affordability of the cooperative when they applied for the loan, the current consideration is the existing fare. So, yung sinasabi po natin na if there's going to be the increase, yung government po siya ng different circular under LTFRB, which primarily the basis for determining the fare is the fuel price as of our current calculation. Nakasama na po dun sa, when we try to do adjustment in the fare, is yung prudence dun lang po sa fuel price. But in the evaluation, I think that those who are in a better position to determine yung rate is si banks po, yung current computation nila, dun sa mga babayaran na amortization is based on the current fare as regulated by LTFRB. With respect to LTFRB, hindi po acceptable yung inyong answer, yung response ninyo. Kasi kapag umutang po tayo, number one, kailangan natin bayaran yan. Magkano interest, gaano katagal, ano yung mga expenses like management, facilities, and etc. Hindi po pwede yung suntok sa buwan, Mr. Chair. So, dapat po, malinaw yan. Para, even us, here in Congress, pag tinanong tayo natin mga kababayan, eye to eye, kaya nating mag-explain. Dapat po, klaro yan, Mr. Chair. Dahil, kung hindi po klaro, parang hindi maganda yung magiging implementation nito, yung result, Mr. Chair. LTFRB, Mr. Chair. So, I think, hindi po ninyo kayang sagutin kung magkano yung more or less magiging pamasahe ng ating mga kababayan. But, Mr. Chair, with respect to LTFRB, kung hindi po ako nagkakamali dito sa aking analysis, kung 15 pesos na pamasahe sa pampasaherong jeep, hindi po kayang ma-implement ito or ma-avail ng ating mga kababayan para bayaran ang lahat ng mga obligasyon sa halagang 15 pesos. Kung wala ang LTFRB na assessment, Mr. Chair, based on my personal evaluation, magiging 30 to 40 pesos ang pamasahe ng ating mga kababayan para makover yung mga dapat bayaran. And, Mr. Chair, ito pong issue na ito ay malaki. Ang mangyayari po, malaking hirap ito para sa ating mga kababayan. Hindi naman ang magsasuffer dito directly yung mga drivers. Ang magsasuffer dito, Mr. Chair, yung commuters, kasi doon kukuha ng pambayad ang kooperatiba sa pamamagitan ng mga drivers na kanilang gagamitin. Kaya, if I may suggest, Mr. Chair, dapat mapag-aralan which is which, yung 900,000 pesos cost per unit o 2.8 million pesos per unit. Dapat po, klaro, kung ito ang ibebenta natin sa kooperatiba, magkano yung magiging pamasahe ng ating mga kababayan. Sa based on sample amortization schedule submitted by the LTFRB, sinasabi po dito na ang monthly amortization is 35,527 kung ang unit cost is 2.45 million pesos. And hindi po napabilang dito kung magkano yung monthly amortization. Kung ang unit natin pinag-usapan, which is imported vehicles, 2.8 million. That's why, Mr. Chair, kinalculate ko po. And based on that, I come up with the amount of 40,000 pesos and 602 per month, monthly amortization. 40,602. And kung yung pong locally manufactured vehicles ang ating gagamitin, modernized and compliant doon sa requirements ng DOTR, which is more than 1 million only, ang monthly amortization po nito is 17,000 pesos only. Maitanong ko lang, Mr. Chair, we, especially LTFRB, at public servants,
kung kayo po ba ang nasa position ng driver, mas pipiliin niyo yung 2.8 million pesos na magbayad ka ng monthly amortization na 40,000 pesos or mas pipiliin mo yung modernized vehicle by Francisco Motors na 17 million lamang ang monthly amortization mo. Mr. Chair. Sir, mas pipiliin po natin kung ganun yung mura na sasakyan tulad noong binibigyan ng Francisco Motors, which is only about 980,000. Yes, agree. Mr. Chair, di po ba compliant naman yung design na minamanufacture ng Francisco and other local manufacturers? Compliant sa requirements ng DOTR? Yes or no? Wala pa naman pong sinasubmit formally. Meron ng presentation na ginawa po sa amin with Secretary Bautista. Yun lang naman po. Pero wala pa pong ethic papers na naibigay po sa amin which we will submit to the DTI for approval para may pumasa po sa Philippine National Standards. Mr. Chair, ilan taon na po itong ating modernization program? I think it started in 2017. So more than almost 6 years. Yes, Mr. Chair. So nakakalungkot, Mr. Chair. Kasi kung ako po nasa position ng LTFRB, bakit hanggang ngayon, parang hindi na-consider ang local manufacturers. Consider ang sinasabi po ninyo na hindi ninyo masagot kung compliant or whatever. Sir, consider sir, in fact, 58% ng mga modern units being used are by local manufacturers. So ibalik ko lang, Mr. We Chair. have the data with us. Ibalik ko lang po doon sa last responsibility of the chairman. So compliant itong mga ito, local manufacturers. Tama, mali po. Yes, Mr. Chair. So compliant, kung sila po ay compliant, Mr. Chair, ever since, alam niyo po, Mr. Chair, tayo kapag may na-receive na information, nailig tayo sa chismis eh. At yan po ay inaaral natin, yung iba't ibang information. And aside from those informations na nare-receive natin, when we are here, dito sa ating hearing ngayon, ang nakikita ko, ang pinupus ng LTFRB, Wala natin. particularly itong Region 6, itong imported vehicles, why, Mr. Chair? Sa Iloilo po, Iloilo City, na information na meron na po kang more than 200 imported vehicles at may parating pang 110. So, pagka po titingnan natin yung mga sinasabing may corruption, allegedly, may connivance, Mr. Chair, ang LTFRB and Board of Directors ng kooperatiba, pagka ganun po, parang kahit ayaw kong maniwala, parang gusto kong maniwala. At sinasabi po, hindi inoobliga ng LTFRB na mag-surrender ng prangkisa at mag-member ng kooperatiba. Yes, hindi ninyo inoobliga. Pero, katulad ng deadline po na ibinigay ninyo, hindi nga inoobliga, pero hindi na sila pwedeng magmaneho after January 31. So parang, sa salitang kanto, parang niloloko lang natin yung mga maliliit na drivers. And Mr. Chair, with respect to Chairman ng LTFRB, Attorney Guades, kaibigan ko naman to eh. Siguro lang, walang personalan, iba po yung pinagdaanan po ninyo, yung buhay ninyo. Kaya sa inyo, pag pinag-usapan yung 38,000 drivers, parang ang dali-dali nating sabihin na pwede naman silang i-accommodate o maghanap na ibang trabaho. Mr. Chair, gusto ko lang, with respect to Chairman Guades, gusto ko lang po ipalam sa iyo. Sa mahirap na tao, especially, walang pinag-aralan, driver lang, hindi madaling maghanap ng trabaho. At lalong-lalo na po, yung tumanda na sa pagmamaneho. And Mr. Chair, kung ang pinag-usapan po natin is around 30,000 drivers, practically, hindi po simple ito. Why? Nalilimutan po natin may pamilya ito eh. Isang araw lang na hindi ito maghanap buhay, damay ang pamilya nila na mapipermisyo, magugutom.
And Mr. Chair, maybe beyond the topic na ito, pero gusto ko po sabihin sa ating lahat, sa ating bansa, iba ang sitwasyon. Pag professionals, businessmen, ang anak, isa, dalawa. Pero pag maliit na manggagawa, ang anak, 5, 10. Ito. Meaning, kung ito po ay 38,000 drivers, ordinaryong manggagawa, more or less 200,000 po ang nakataya dito. So, kung hindi po natin talaga suportahan ang local manufacturers at mas sinusuportahan pa natin ang malaking mga kapitalista nag-import ng mga sasakyan, siguro sasabihin na iba, mali ako. Pero parang itinutulak natin na gumawa ng masamang trabaho itong mga drivers na madidispraise. And Mr. Chair, yes, I agree. Hindi pwedeng i-push ng LTFRB yung ating gusto. Pero may kapangyarihan po kayo kung talagang gusto ninyo yung dedikasyon, pagmamahal sa mahihirap nating mga kababayan. And Mr. Chair, kaya paulit-ulit kong binabanggit po ito yung monthly amortization, which is more than 40,000 pesos for 2,800,000 unit cost. Hindi naman po drivers yung hindi naman Mr. Chair, drivers yung ating papahirapan dito. Kung hindi ito ma-address properly. Milyon-milyon nating mga kababayan. Why? Saan po dadakutin ng mga drivers? Akala ko nga, masyadong exaggerated yung computation ko. Pero yung expert dyan, may experience, sabi niya, more or less, 8,000 per month ang dapat na target. So, meaning, Mr. Chair, kung malalim natin itong titingnan, malaking problema ito. Hindi ito magpapahirap sa mga drivers and their families. Magpapahirap ito sa milyon-milyon sa ating mga kababayan, mga maliliit na manggagawa. Why? Saan kukunin ng mga drivers yung kanilang pangulog? Natural. Sa mga pasahero. And Mr. Chair, katulad po ni Mr. Chair, matagal na tayo sa government service. Hindi na tayo kahapon lang ipinanganak. Pwedeng sabihin natin ngayon, no, exaggerated si Congressman Busita. Sasabihin niya, more or less 40 or above 40 yung magiging pasahe o yung fare sa mga dito, sa mga public utility vehicles. Pero, once na nandyan na yan, helpless na po yung maliliit nating mga kababayan. Yun nga po si Mr. from, sino ba yun? Yung umiyak kanina. Nag-cooperate sila dahil may tiwala sa LTFRB. The problem is, inabuso naman sila ng corporations. Correct ba yun? Nag-cooperate, may tiwala. Ngayon, sila pa yung may kaso. Ilang counts of kanaping 38 counts. Pag mamalasin itong mga ito, makukulong pa. Dahil walang abogado. Walang kakayahan. So, Mr. Chair, napaka ganda ng modernization program. Unfortunately, nagagamit pa ito para lalong magpahirap sa ating mga kababayan. One, yung amount. Para natin silang inuhulog sa bangin na magsasakripisyo sila, wala silang pwedeng ipagyabang na kanila yung sasakyan. Then, kayod marino sila. Dugo at pawis. Kikita yung mga kapitalista. And again, Mr. Chair, hindi ko sinasabing lahat. There are board of directors ng kooperatiba na makakapagsamantala dyan. So, magagamit ito. So, ang punto naman po dito, Mr. Chair, may option pa Gamitin natin yung kapangyarihan natin bilang mga nanunungkulan. Proteksyonan po natin, Mr. Chair, yung mahihirap nating mga kababayan. May power tayo Alam ko, kaya natin Na ibig sabihin, sarangin natin yung mga malalaking kapitalista na ipipilit itong malalaking halaga ng sasakyan. Tangkilikin natin yung local manufacturers. Dahil po, pag mababa mong titingnan, parang ang pinag-uusapan lang natin dito, Mr. Chair, yung mga drivers, operators. Pero pag sineryoso mo, at itinuloy natin itong ganitong estilo ng programa na malaking halaga ng mga sasakyan, imported vehicles,
ang ating pagpapasaanin po dito, Mr. Chair, ay ang mga maliliit na manggagawa. Like, sa isang pamilya, kung yung pamasahe mo ngayon is around 15 pesos at hindi na ito maharang, umabot sa 40 pesos. Eh kung apat kayo sa isang pamilya, 40 times 4, that is 160 pesos, times 2, that is 320. Eh ilang kilong bigas na yun? Naglilinaw lang po sa lahat, hindi po tayo kumukontra sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Napakaganda po nito, sobrang ganda nito. Pero, wag po tayong pumayag na magamit ito para lalong maghihirap ang ating mga kababayan. Again, Mr. Chair, tayo po ang nasa posisyon para proteksyonan ang mga maliliit na manggagawa. Sila po masasacrifice dito. Dahil walang ibang pagkukunan para bayaran yung monthly amortization plus management fees, facilities, and others expenses. So, yun lamang po, Mr. Chair, and on behalf of our kababayan, Mr. Chair, nagpapasalamat po tayo kay Speaker, Honorable Martin Romualdez, dahil nagkaroon ng ganitong investigation. Dahil kung hindi, wala, tuloy-tuloy na. And of course, papasalamat din po tayo sa ating Honorable Chairman, Akop, na talagang seryoso na yung hinihimay. And may mga listahan pa nga ako dito, kaya lang nabanggit na ni Chairman Akop na hindi ko na kailangan ulitin pa. So, ang huling lamang po natin, Mr. Chair, on behalf of our kababayan, ay maharang ito na maipush ng ilang mga nanunungkulan na sinasabing may connivance with the board of directors of some cooperatives na hindi dapat mangyari ito. Kasi po, tayo ang mag-aangat, tayo rin ang maglulubog sa ating mga kababayan. Huwag tayong mangarap ng mamahaling sasakyan dahil aminin po natin, mahirap pa tayo. So, Mr. Chair, yun lamang po at sana naman ay, and we hope na ito naman ay ma-address talaga at yun naman ang intention ng ating House Speaker, Honorable Martin Romualdez, na matiyak na hindi maabuso, hindi mapapagsamantalaan ang mahihirap nating mga kababayan. So on behalf of Motorists Nationwide and my partner, Atty. Ros Gutierrez, nagpapasalamat po tayo at naimbestigan ito. Marami na po ang naghihirap, marami na umiiyak at pag nagkamali tayo, siguro hindi dapat sabihin bilang anak mahirap, pag nagkamali po tayo magtutulak sa ating mga kababayan para maging kriminal. Dahil walang pamilyado na papayag na mamatay ang kanyang pamilya na dilat ang mata. Kaya dapat maging maingat po tayo dito. Yun naman po, Mr. Chair. Maraming salamat.